Hello guys, it's been a while. We're back. We're sick. Not reacting. Having. Yeah, alam. Excited for another comeback on our boy. Damn. Hey. Yun, nasabi mo kanina. Adam, anong pakiramdam? Kasi ako si Adam. Kasi Charm and somehow somehow na-spoil kami. Ako lalo sa choreo, sa chorus dahil may pero hindi kami excited to see music video. Without further ado, let's get started. Okay. 3, 2, 1. Ano bang pakiramdam? Uy. Dati lang, payapa, malaya at puno ng pagmamahal ang lahat. Naglaho ng dahil sa makamundong kasakiman. Ano? Paano po ba iingatan ang kaibagaan kung ang kapaligiran na ang kalaban? Paano ba hihigitan pa ang dulo ng kabutihan? Parang at paano ba wawakasan ng isang bagay na hindi naman nagawang simulan? Ano bang pakiramdam? para tayong ano? What in a Hogwarts or basta parang nanonood ng alam mo yun fantasy. Hey. Alam mo naman, dami like it, dinigin sa mic see, kahit na ano pa yan, come bite me. What you gonna do pag may dumating na maitim na ulap, ako kikiligin. Kung tutok sa positibo ay baka lang papraning, kasi pag realidad na ang harang, agad nagising. Anong pakiramdam, pumanik sa walang hanggang hagdan? Di ba sa kadamdam? At nalisinimula ito, sa hindi po lahat pinipon. Kahit hindi ka nagtatiga, kaya natisya hanggang ko nang damalasan ay nag-aabang. Uy, noon Para siya may dalawang personality. Parang duality na gano'n. Rejoin? Na. Bakit ba nagkaganto? Ang daming tukso, bawat hakbang laging may gulo. Pagkamalas, ba't ba di ko galing tumakbo? Dito lang ako, kasalanan ko lahat ng to. Uy! Pag gusto, Ang dalang ano? Edit mo. Two scenes, I'm all ears with two hands. Move, hot, move, yeah. Here, Max, got so new, yeah. Yeah, I'm the blessed, cause I'm the great, the best. Pessimist and y'all cannot contest. Graces don't accept, not the famous. Grabe wordplay. But this never ends. Saan ba yung mga paa? Kung di naman kaya, tumayong mag-isa. Ano hawak ka ng pangarap? Kung matutuwag ka lang sa pahamok. Eto na, kailangan mong maniwala. paano mo mabakasan ng di sinimulo? Mananatili kang walang alam sa pakiramdam. Sabi? Bawat hakbang laging may gulo. Pagkamalas, Ba't ba di ko galing tumakbo? Dito lang ako, kasalanan kong Grabe budget. nahumpay sa paggusto. That's break. Nabasag. Ang lahat ay may dahilan. Dahil nakalabas na siya. Nawala yung parang ano, Sige lang sa bad persona niya. paano ba higita ng sagad na kung ito na ang wakasan? Walang simula. Ito na.
explain or no. Bakit ba nagkaganto? Ang daming tukso, bawat hakbang laging may gulo. Pagkamalas, di ko galing tumakbo. Dito lang ako, kasalanan ko lahat ng to. Langumpay sa paggusto. Anong pakiramdam? Anong pakiramdam? Anong pakiramdam? Grabe yung budget. Anong pakiramdam? Langumpay sa paggusto. Bakit naman ganun? Grabe. Grabe yung literal na anong pakiramdam, di ba? Nilulokohan niya kami kanina, sabi niya, Dam, anong pakiramdam? Saktong-sakto, di ba? Pero sabi ko, parang nakikita ko dun sa lore is di ba may puno? Parang somehow inspired siya dun sa Adam and Eve talaga. Ano siya yung mga, syempre, we study ang salita ng Diyos, pero kung makikita mo inspired, and knowing Pablo na ka-faith din natin, and even Ken, di ba? Nakaka-faith natin yung mga kapatid natin sa Panginoon, and knowing them na talagang hindi na mawawala yung inspiration for sure sa nakikita ko. Lagi, every time na nag-release sila ng songs, di ba? Laging merong parang it's about it's either pertains to us na 18 or pwedeng pertains din sa ating Panginoon, di ba? Yung parang kumbaga yung description ng mga lyrics or bawat mga kinakanta nila. Ang nakikita ko, di ba, may puno, tapos parang yung sa part na nagsasalita si Pablo, parang it's about greed, di ba? Which is somehow, kung makikita nyo, di ba, pagka binasa nyo yung Biblia, di ba, may puno, tapos yung bunga nun, which is yung tree of knowledge of good and evil, merong fruit, hindi yun apple fruit lang, wala namang sinabing apple sa Biblia, so fruit siya na yun yung na-cause ng kasalanan ng tao. So parang doon pinakita rin na dahil din sa greed, bakit ba nagkasala ang tao? Dahil, di ba, nag-disobey at nagkaroon ng greediness na to know the good and evil, di ba, sa Adam and Eve. And at the same time, yun nga, parang gusto niya lang, sabi di ba nung serpent o ni Satan, kung gusto niyo maging like God, di ba, na to know things, di ba, which is, ayun, parang nagkaroon sila ng paghahangad or ng greed sa puso nila. So parang somehow, ganun yung pinapakita dito noong first scenes na merong puno inspired. Pero syempre, different concept na siya. Pero parang somehow inspired siya doon. And kung makikita natin, ewan ko kung napansin mo, parang every member, like from Josh, Stel, iba-iba, may kanya-kanya silang parang struggles, kanya-kanyang pinapakitang parang sinful nature, na parang kunwari si Josh, parang may puro kayamanan, siguro parang greed sa mga ganun, kayamanan. Tapos si Stel, parang meron siyang different persona, o parang duality. I don't know kung I get it right. Basta parang kung makikita natin, and then si Ken parang medyo, yun, parang nagwawala siya kanina, sumisigaw siya. Si Justin, I don't know kung part siya, pero parang he seeks knowledge he seeks more knowledge, parang ganun yung pinapakita. And si Pablo naman, kung makikita mo kanina, merong parang throne, parang he seeks power naman. So parang ganun. And then parang sa ending, if I'm not mistaken, si Justin parang ang nag-break siguro nun, tapos parang lumabas yung liwanag, di ba? So kahit iano natin, ayun, parang kung lumiwanag, hindi siguro nakita nila yung light. And then sa ending nun, yung sabi ko kanina na parang nag-i-stone, parang tingin ko it requires sacrifice, na parang silang 5 naging bato,
dahil sinakripisyo nila yung sarili nila for the mankind or parang para sa lahat, and then mababago, parang nabago na yung nangyari. Tapos nagkaroon ng freedom, bumukas yung gate nagkaroon ng freedom yung mga yan, yung mga tumatabong tao. So parang ganun. Yun yung insight. Ikaw, anong parang nakita mo? Nasabi mo na din Somehow, no, parang, di ba parang amazing yung lore, and grabe yung yung budget. Cinematography nito. Talagang, sabi ko nga maganda yung Gento. Solid yung Gento. Pero paano nila hihigitan yung Gento? Oo. Pero para sa akin, higitan nila. Hindi lang doon sa song Pati doon sa music video talaga. Sa visuals, sa concept, yun nga, anything. Grabe yung budget. Talagang hindi tinipid, hindi, alam mo yun, makikita mo naman 'di ba? Na nakaka-proud bilang isang kapwa Pilipino na may mga ganito nang gumagawang artist sa atin. And they really, tayo, mga art enthusiasts tayo, 'di ba? They really value the artistry nila. Ito ang pogi ni style Bakit nga yung Bagay sa kanya yung long hair. 'Di ba? Lalo na yung ngayon yung nakita natin sa parang sumayaw sila with River Cruz and Julian, yung nakataling style, 'di ba? Ang bagay sa kanya yung hair niya. And masasabi ko lang doon sa choreography, very Kuya J. Kasi more na kasi. Hands and arms, hands. May influence pa rin ng Crump. Parang sa Gento, 'di ba? Parang Crump pa rin siya. So may ganun pa ring elements ako nakikita, 'di ba? Hindi pa natin may dance practice na, pero siguro the next time na 'yon natin i-react. Pero pwede naman. Try natin. Sige. Any muna sa music video, parang kung napagit ko na yung parang somehow theories or parang lore, ikaw ano yung parang maganda nakikita mo? Nakakaano siya from start to end, nakaka-goosebumps. And yung cinematography nga nito, and alam mo yung nagkikwento sila from the start to finish. Ang ganda. At for sure, si Ja, ang isa sa ulit. For sure. Kudos to you, Ja. Grabe. Ang hirap mag-isip ng ganitong concept when it comes to, lalo na music video. Kasi ang music video, kailangan pasok yung pinapakita mo. I-visualize mo, lalo doon sa kanta. Mahirap doon. And ikaw, as a film major, di ba, na nag-aaral, nakaka-inspire and somehow tuwa na makakita ng ganito, di ba, sa Pilipinas. And as a fan, as a 18. For real. Pero yun, iba. Iba yung binigay nitong music video na to. Lalo na tong kantang to. Grabe yung part ni Ken. Solid. Oo. Nakaka-bad trip. Alam mo yun? Nakaka-bad trip at ang galing niya. And, alam mo, as a fan of fantasy rin, as a fan of role-playing games to particular, and mga ganitong mga parang in another world, isekai sa anime, parang nakakatuwa na may mga ganitong world building sila, story building na ayan no, may mga elements, may mga swords, angas ng costume, pinag-isipan talaga, di ba? From music video to concept to costumes, di ba? Real. To story, anything, talaga name it, pinag-isipan mo, talagang as an artist itself, tayo rin, mga artist tayo, in a different field. Diba? Nakakatuwa na yung mga artist na ganito, talagang they value it. Diba? They don't care about, para sa akin ang nakikita ko, they don't care about yung, siguro kung masyadong madaming kumbaga sa quantity, parang ganon, in a different aspects ng quantity, they really value the quality. Diba? In every detail, when it comes to lyrics, yun nga, wordplay, composing, arranging, concept, na-meet silang 5 talaga pag pinagsama-sama mo, 'di ba? And knowing them na may solo-solo silang mga albums kayo yung mga personality talaga nila. Pero pag pinagsama mo silang 5, parang wow, amazing. Wala na. Literal na anong pakiramdam, 'di ba? Yung literal anong pakiramdam? When you describe it in one word, anong masasabi mo dun sa song or dun sa music video? Parang ang dami kong words sige. Isang word lang. Kahit isang word. Ang majestic naman. Wow, majestic. Wow. Sobrang majestic. Ako sobrang siguro overwhelming. Nakaka-overwhelm siya.
Di ba? And as an 18, solid talaga. Solid yung pinakita nila dito na concept. And alam mo, meron din akong insight na, ewan ko kung napansin mo. Di ba, sabi ko nga kanina is, paano nila hihigitan yung Gento? Which is nahigitan nga nila. Pero nakikita ko doon sa elements nung kanta, parang pinagsama-sama na yung mga ano nila. Crimson, Ilalo yung Bazinga, puno. Di ba yun yung puno basta lahat ng parang elements nung kanta. Di ba yung puno sa ano? Saan kanta yun? Actually sa Gento eh. Yung sa Gento, kung makikita, kung naalala mo yung teaser nila before, na parang teaser nila na trailer, nagtatanim sila doon, si Stella ata yun, nagtatanim sila ng puno. Tapos sino yung puno gano'n? Yan yun, oo, alam ko yun. If I'm not mistaken doon sa lore or doon sa pagkakasunod-sunod ng concept. So, ito yung kasunod talaga. And, di ba, sabi nga natin, ang title ng album nila ngayon is Simula at Wakas. So, ang take ko naman doon is wakas ng kanilang lahat ng pinaghirapan nila. Tapos may fruit, yun yung bunga, di ba? Tapos may simula ulit na panibago, di ba? And alam naman natin in every situation, may bago naman yan, di ba? Simula at wakas. But that doesn't mean na wakas, tapos ng SB19. Hindi ako naniniwala nun. Marami pa silang ipapakita. Pero dito, yun nga, kung ibabalik ko sa sinasabi ko, parang pinagsama-sama nila lahat ng kanta nila. Like yung elements ng mga kanta, hindi yung mga ballads, yung mga talagang ano nila, danceables, mga pop music nila, or iba't ibang genres nila, na pinagsama-sama nila dito, na literal na anong pakiramdam. Na ma-overwhelm, di ba? Na parang ma-majestic yung feeling. Ano kasi? And, i-react na naman natin yung ano. Sige, yung ang tawag dito yung dance practice. Sige. Ano muna? Wait lang. Hindi, scroll mo na lang, malay mo nandyan. Nandito ba yun? Ayan. Oops. So, as much as possible, anuin na natin yung detail kasi ayaw natin mahaba yung video. Pero, yan, let's do this. In 3, 2, 1, let's go. Ay, malakas pala. Saan ka pala yun? Okay. Nice. Hey. Nice. Hey. Uy, Let's go. Hey. Oh, ganda nung nasa likod. Ayan na, yung chorus. Tawang-tawa ako dyan, nakita ko talaga yun. Kay iluluto. Iluluto. Stress na stress. Let's go. May ganun pala yun. Hindi mo kita. Yun niya eh. Hindi ko lang in-expect. Hirap na yung guwag. Ay. Yun yung maganda. Ayun na yung meme.
Dance break, okay. Let's go. Kailangan. Okay, yung ano dyan eh. Yan o. Ooh. Grabe yung... Grabe. Maganda yung ano. Yung formations, transitions, sequence. Parang ako nanonood ng dance competition eh. Dance routine na talaga pyesa. Okay, let's go. Okay. Awat ha. Come. Okay. Grabe yan. Ako yung may sigaw. Grabe. Pero, sabi ko nga kanina, para akong nanonood ng routine. Hindi nga ikaw, ikaw muna. Baka maubusan ko yung sasabihin mo eh. Site mo. Ganda no, yun nga yung transi. Lalo na, maganda kasi lahat sila gumagalaw. Mm-hmm. Kahit andun lang sila sa gilid, sa likod. Ang dami na nang ginagawa. Ayan, ganyan oh. Ang maganda. Lahat gumagalaw, di ba? Oo. Tas ang maganda dito, gusto ko yung flow lagi ng hands. Mm-hmm. Kasi sabay-sabay sila. Lagi talaga nasa gitna si Ken, ano? Lagi niyang ano yan. Kahit nung, di ba nung last time natin ni-react, way back before, meron sa Moonlight, meron diba? talaga siyang part na ganun. Nasa gitna. Ito din, gusto ko yung yan. ano ng hands. Solid din to. Overall, it's so powerful. And kudos talaga kay Kuya Jay ever since grabe, XB Jensen pa lang. Ang hirap mag-isip ng sobrang solid talaga niya. Alam mo guys, bilang mga dancer, pero ngayon hindi naman kasi kami ganun ka-active, pero mahirap talaga mag-choreo, mahirap talaga mag-isip ng concept, lalo na kapag ganito, 'di ba? Ay ang nakakatuwa sa mga ganitong artist, lalo ng SB19. Isa sila, madalas silang nakakita ko ng ganito eh. Na parang when it comes to dance routine, grabe oh. 'Di ba? Kumbaga, alam nga natin na live monsters sila. Pag sinabi natin live monsters, 'di ba? Live talaga sila kumanta, live sila mag-perform. And then, they don't mind kung sobrang hirap ng choreography kasi gagawin nila yun. And, ang maganda doon is, they can control, they know how to manage their voices while dancing, di ba? Or giving out yung mga parts na dapat i-perform syempre, pag sumakanta, syempre mahirap breathing nun, di ba? Hindi normal yun. Pag beatbox pa nga lang sa dance natin, di ba? Ang hirap na. When it comes to beatbox, pag sinabi natin beatbox, yun yung pagka-counting na sinasabing hindi marunong magbilang ang mga dancer kasi, di ba? 1, 2, 4, 5, 6, mga ganun. Nagsabalagad sa 5. Yung mga ganyan, yung mga, hindi mo yung mga beatbox natin. Hindi, ibig sabihin, bini-beatbox natin yung beat kasi every beat talaga dapat kung ano yung binitbox mo, yun yung lalabas dun sa sayaw mo. So, yung pangalan mahirap. How much pa kaya na silang artist na nagper-perform na umaawit talaga, bumibirit pa, di ba? And ang gusto ko nga doon, na every choreography nila ever since, di ba, hindi ko ma-explain, parang hindi siya nababawasan. Ibig ko sabihin, kasi may mga ibang groups, madalas sa K-pop nakikita ko ganito. Dati sobrang solid ng mga routines nila. Tapos nung parang tumagal na sila ng tumagal, sumikat na sila ng sumikat, nagiging minimal na yung dance choreographies nila. Kaya puro performance na lang. Kumbaga from start pa ganun, tapos biglang. Oo, tapos puro papogi na. Hindi naman lahat, pero parang madalas yung mga puro papogi na lang, puro pa-aura na lang yung choreographies, yung steps nila. Pero ito, every detail, every comebacks talaga nila, hindi sila papayag na mawawala yung art nila when it comes to dancing. Diba? And sabi ko nga, parang silang dance routine talaga na lumalaban sa isang dance competition kasi hindi normal yung ikot,
hindi normal yung routine nila, yung transitions nila, 'di ba? And as one sila. Hindi ibig sabihin na silang 5 ang ating mga artist or yung ating mga yung mga highlights, syempre silang SB19, 'di ba? Kumbaga sila lang yung parang walang masyadong gagawin, pero hindi, sumasama sila doon sa routine. Sumasama sila doon sa ikot. Kung kailangan mag-floorings, magpo-floorings sila. Kung kailangan tumalon, tatalon sila. 'Di ba? Hindi nila nililimit yung sarili nila to perform or to execute that art, kind of art, which is dancing. Kaya nakakatuwa talaga na every time na nagkakambak SB19, every song nila, depende na lang kung ballad, syempre, 'di ba? Na talagang hindi sila papayag na hindi nila ibibigay lahat, 'di ba? Sabi nga natin kanina, sa concept, sa sayaw, sa kantahan, sa lyrics, sa anything, name it. When it comes to loving the art, the passion, masasabi natin one of the best example is SB19, 'di ba? And talagang iniba nila yung perspective ng bawat tao sa OPM industry general, kasi P-pop is OPM pa rin naman, 'di ba? Iniba nila yung kung paano mag-perceive, kung paano tumingin sa art, 'di ba? Na hindi dapat basta kakanta ka lang, hindi dapat basta sasayaw ka lang, hindi basta dapat perform ka lang. Kung hindi, dapat mahalin mo yung craft mo at ibigay mo talaga 100% yung sarili mo. Yes, we know they're not perfect. Pumipiyok sila, nagpa-flat sila, nagsha-sharp sila. Tao sila napapagod. Pero makikita natin they always give their best. And they're always, talagang hindi nila hahayaan na mawala yung art na yun. Diba? They don't care about the views, they don't care about kung sumikat yung kanta or what. Basta yung art, maipakita nila. Yun yung maganda. Kasi tayo mga Pilipino, talentado naman tayo diba? Magaling naman tayo So, yun yung insight ko sa choreography. Sobrang solid, and siguro lalaban sila sa mga international dance competition, baka pwede pa silang manalo kasi solid talaga. Maganda kasi yung routine. Kumbaga hindi lang sila basta pang commercial, na parang alam mo yung pang sabihin natin na parang dance intermission. Hindi talagang routine sila na parang dancers, tapos samahan mo lang ng kumakanta sila. 'Di ba? Kasi kahit yung mga dancers natin, which is the W3, may highlight sila may part sila na talagang nasa-showcase sila, which is kudos talaga to SB19 na every talents, every nila sa production, 'di ba? Minamahal nila at talagang binibigyan nila ng pansin. So, ayun, 'di ba pangarap mo? Diba? Speaking of nag-open sila ng for auditions. Tawa-tawa ako. Yung W3. Sabi ko, okay, sige. Tapos biglang may height requirement na 5'4" sa girls. Hindi ko umabot. Paano ko hindi aabot? 4'11" ako. Parang wala pang... Pero, di ba? Sayang. Ako rin kahit gusto ko kaso parang sabi ko hindi kaya ng time. Sabi ko, okay, let's go, let's try. Tapos pagka-scroll ko, ay, may height requirement. Thank you. Sige, next time na. Yes. Pero yun, hindi na natin masyadong i-detail. Kasi in-overall na natin yung ating para analysis, di ba? Basta, naniniwala naman ako yung explanation ni Stel na kahit medyo may pagka-joke yun, somehow it makes sense. Bakit? Tama naman di ba? Pwede yun. Pasok yun. Yung mga sinabi niyang mga description na kahit sabi natin totoo man yun o joke yun, may sense, di ba? Abangan na lang natin kung si Kuya Jay i-share niya siguro yung choreography niya. Pero masasabi ko Iba rin kasi kapag in-explain ng isang choreographer yung isang routine. Mas maintindihan mo bakit ganun, di ba? Ay, sorry. Bakit ganito? Bakit ganito yung steps? Bakit may... Kasi nga yung part na to, yung sabi ko kanina kay Charm, yung parang kasalanan ko lahat ng to. Lahat. Parang you're giving it lahat. Oo. Tapos kasalanan you're ko. You're surrendering it all. Parang inaamin mo, 'di ba? Pagka umaamin ka, nakataas yung kamay mo. Basta marami. Masasabi nyo talaga na every detail, every step dito, may meaning behind it. Hindi man ako ang choreographer, pero somehow we can connect, 'di ba? Or iba man yung interpretation natin, but still alam natin na bawat galaw, meron talagang meaning yan. Bawat may kwento yan. Oo, may kwento. Bawat
transitions. Hindi lang siya basta-basta, oh, ito, maganda to. Kasi ganito, pasok to sa beat. Hindi lang siya basta ganun. May kita mo na there's a story behind. And totoo naman yun, di ba, na may tinatawag tayong mga lyrical, which is nakabase sila doon sa lyrics. Meron ba naman sa beat? Meron naman sa mga hidden beats, basta sobrang complicated na. Pero ito talaga, parang masasabi mo, iba yung paano sila gumawa ng choreography. Kaya ko doon sa Kuya Jay, di ba? Solid ka talaga. Real. Kaya gusto ko minsan nga, nung time na, basta parang naalala ko, may convention tayo noon. May time na nag-workshop siya dito sa may... Free ata yun? Or like, basta kung hindi free, pupunta ako eh. Kumbaga, dito sa may malapit area siya. natin, di ba? Malapit. Sabi ko, nasa Quezon City kami. sayang, hindi tayo available. Gusto ko sana umattend sa, sa workshop niya. Pero yun, isa ako sa pangarap niya na maka-attend ng workshop ni Kuya Jay. Diba? So yun, kudos to W3, to Kuya Jay. And syempre, sa ating mahalima, another bop, another masterpiece has been awakened. Song of the year. Song of the... Literal, sabi nga din siya pag kasi talagang ang tagal namin din na pinag-uusapan. Mag-react ba tayo? Ano ba? Busy kasi kami. Sobrang dami talagang deadlines sa school and etc. May deadline ako, mamay. Nandito ako. Nagre-react. Ina-update niya ako. Ano na? 4 million views na. Or 5 million views na. Ngayon, parang nasa... 9? 10? 9. Basta ganun. Hindi natin alam. Hindi. Ano to yung dance practice to. Pero, deserve na talagang umangat ang... 9 million. Views. Deserve na umangat talaga ng views at makilala sila worldwide, 'di ba? Talagang let's hope and let's pray for them na syempre for their success and para sa Pilipinas. Sa upcoming concerts nila, 'di ba? Oo, sayang. Alam mo, natutorn din kami, ma-share lang din namin kasi so 15 na yung ticket selling. Ticket selling. Ang problema, alam mo yun, gusto sana natin umattend kasi somehow mura siya eh. Diba? Mura siya, 1K yung yung general admission. Ang problema, ang layo. Sobrang layo. Hindi pa kami nakakapanood sa Philippine Arena. Diba? So, medyo mahirap mag-take risk din, lalo na ngayon, syempre, and be practical din sa budget, diba? Sa financial. Pero, ayun nga, basta, we'll see. Hindi naman natin alam. Pero, kung ano man, matuloy man o hindi, syempre, let's pray for a success and domination talaga ng kanilang concert. And sabi nga natin, ang pinapanalangin natin, di ba? Di ba kung sa pagtatag, nag-concert sila sa Pilipinas tapos nag-international sila, and then bumalik ulit sila for the finale. Hopefully, may ganun ulit for this, world tour or parang concert. Pag-iipunan ko yung pag Kasi kung meron ulit next year, yun, baka siguro, sure makapanood tayo. Diba? Di talaga yung kung may mosh pit, edi mosh pit tayo. Hello, literal na 15 game, mga ganun eh. Isang term ko na yun. Hindi, alam mo bakit? Isang Nakatuwa kasi naalala ko, hindi nga natin na-post sa sobrang busy. Yung Watson's concert, napanood natin sila for the first time live. Sabi ko, bakit ganun? Hindi ko naman sinasabing, magagaling yung mga P-pop artists natin. Yung mga naunang P-pop. Pero, lagi silang may technical difficulties. Pero nung lumabas yung SB19, sabi ko, bakit ganun ang perfect? I mean, alam ko walang perfect, pero parang ang perfect nung performance. Nung performance, walang technical difficulties. Parang talagang, alam mo yun, dumating na sila. Parang nangingilit yung luha ko nun. Tapos nung hindi ko ata na-videoan yun. Yung sabi ko, ano yung unang kanta? Si Ken yung Mana kanta. pala. Sabi ko, what? Mana pala yun? Sabi ko, grabe. And solid talaga na dumagundong. And mapapatunayan namin, isa kami sa witness na iba talaga sila sa live. Really? Diba kung sabihin natin magaling sila sa ganito, nako live, talagang kung 100% to, 200% yun. Diba na hindi ka talaga nila bibiguin sa lahat ng bagay. Pero yun, wala natin pahabain. Meron pa bang ikaw? Okay lang. Okay na ako. Pero yun nga, sabi namin sa isang word, majestic, overwhelming. Pero literal, diba? Parang madamdaming talagang pakiramdam ang ating naramdaman dito sa dam na kanilang kanta. Nareacta ni Adam. Ni Adam, di ba? At medyo inspired kay Adam din. Hindi, yung una nga, ito, sige. Bago natin, sabi ko, bakit dam? Nakita ko concept art.
puno. Ano to, Adam? Di ba? Parang gano'n. Adam and Eve. Tapos, cool talaga ng concept. Basta ayoko na. Basta sobrang cool. Basta, Lahat. Yun na yun. Name it. 100%. 10 out of 10. Sabihin na ng bias, pero hindi. Talagang solid yan. 10 out of 10. Diba? And lahat. Talagang artistry. Check. Goods na goods. Kaya, and syempre, sa mga 18 natin, and sa mga ibang mga makakanood nito, please do stream ang Dam, 'di ba? Kasi last time, hindi ko alam Tsaka kung sa inform ka, meron parang naging issue na yung mga reactors daw tulad natin na parang mas tayo daw ang pinapanood kaysa sa music video. Okay. Which is ayaw naman natin 'yun, 'di ba? Tayo nagbibigay lang tayo ng insight, not for alam mo 'yun, cloud chasing. Kasi fun talaga tayo. Yes, may cloud, literal 'yan, may cloud, 'di ba? Pero alam naman natin seryoso tayo sa ginagawa natin at nagbibigay tayo ng bawat insight. Pero yun, please stream, panoorin nyo lagi and pakinggan nyo, di ba? And lagi nyo tatandaan na pag naglabas sila ng content, sila munang panoorin nyo. Di ba? Panoorin nyo ng panoorin, siguro mga 5, 10, 100, kayo bala. Ibang streaming sites. Panoorin nyo muna, pakinggan nyo muna bago kayo pumunta sa reaction videos para, di ba, mas exciting and mas ikaw yung first mo, uy, yun pala yun. But yun nga, anyways, maraming salamat. If you watch this video until this very moment, diba? And it's been a good thing na medyo, yun nga, nakabalik na kahit papano. But medyo hindi natin masasabi kung consistent. Oo, ngayon na nasa isip yung deadline. Yun nga, maraming deadlines. Pero pinilit lang namin para for the sake of Dam. Kasi syempre SB19 to. And we'll see if we can dance dun sa Dam nila na chorus kung kaya pa ng time. Pero yun, let's see na lang. But maraming salamat and please follow and ating mga socials andyan naman. Pero yung Instagram natin parang alam ko nagka-problema. Huwag mo nang i-explain. Sige na, i-end na natin to. May deadline pa. Basta yun. Follow nyo na lang yung mga pwede nyo i-follow. So maraming salamat. Mag-ingat ang lahat. God bless us all. Dito ka tumingin. God bless us all. Mag-ingat ang lahat. And yun nga, keep streaming and keep your passion burning. Bye guys! Burning! Anong pakiramdam? Bakit ba? Nang merong pakiramdam. Bye!